Sino po may dalang mga Bible? Okay, kung may dala po kayo, taas po natin ang Bible, tayo po manalangin. Father God, maraming salamat po sa opportunity ito, Panginoon, na minsan pa, sa araw nito, Panginoon, binigyan niyo po kami ng buhay, binigyan niyo kami ng kalakasan, kaya ito, Panginoon, kami po isama-sama sa iyong bahay-sambahan na magpupuri at mananambahan sa iyong Panginoon. Lord, amin pong panalangin, ikaw nawa ang pumagitna sa aming kalagitnaan, gabayan niyo po kami ng iyong presensya, Panginoon, at nawa, Lord, lahat po ng aming pagpupuring gagawin sa umaga ito, Panginoon, sa aming pag-aawitan, pagtutugtugan, pagpalakpak, pagintang Panginoon, pagsigaw, at pakikinig na yung mga salita, nawa lahat ito, Panginoon, ay maging isang mapangong sa iyong harapan. Naway kalugdan mo po ang gagawin paglilingkod sa iyo na iyong iglesia, Panginoon. Muli, hinihingi po namin na iyong patnubay sa simula hanggang sa matapos po ang gawain ito. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Naniniwala po ba tayo na babalikan tayo ng ating Panginoon? Amen! Kung gayon po, sama-sama po tayo magpuri dahil ang ni-response lang po natin sa kanyang ginawa ay ang papurihan siya at sambahin natin siya. As Philippians chapter 2 verse 10 to 22 says, "At the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Kaya sama-sama po tayong let our tongues acknowledge that Jesus Christ is Lord. Let's sing, Panginoong tunay!
Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Natakbo ngunit di maaako, lalakad di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ako'y agilang pailan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangaling. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangaling. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangaling. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Sa panibagong sigla. Amen! Tunay nga na ating Panginoon ay tunay at siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Amen po ba? Amen. You know, when I have read the Old Testament po ng mga past devotions, nakita ko po kung gaano ka-faithful ang ating Panginoon sa Israelites. Ilang beses po nila tinalikuran ang ating Panginoon. Pero isang tawag lang po nila sa ating Diyos. Sumasagot po agad ang ating Panginoon. At dahil po doon, napakabuti niya po, napakatapat niya po sa ating buhay. Hindi lang po sa kanila, but from the very beginning po, naging tapat po siya sa atin. Because of that, we will continue to sing to our Lord and declare that His faithfulness deserves our praises. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila
purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandalingan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo lang ay namin noon hanggang ngayon. Dakila ka, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos, ika'y dakila ka, O Tunay nga, Panginoon, na napakadakila ng inyong katapatan sa amin, Lord God. Dami naming pagkukulang, Panginoon, pero nandyan pa rin po kayo para sa amin, Lord God. Handa po kayong tanggapin kami, Lord God, anytime, Panginoon, na babalik kami, Panginoon. And we're so sorry, Panginoon, na iniiwan po namin kayo minsan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyo po sa aming buhay, Lord God. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal, Panginoon, sa inyong pong pasensya sa amin, Lord God. Nagpapasalamat din po kami, Lord God, sa inyong pagbibigay ng anak sa amin, Lord God. And through that, Panginoon, we were saved, Lord God. Panginoon, as we continue this program, Panginoon, we hope, Panginoon, na patuloy po kayo mangusap sa aming puso, Lord God. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng understanding, Panginoon, to truly comprehend, Panginoon, yung sinasabi niyo po sa amin sa inyong mensahe, Lord God. This is all we ask and pray, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Para po sa ating paghahanda po sa ating malalapunan, muli ating pong pakinggan ang tagubilin ng Biblia bilang paghahanda po sa ating gagawin pagtanggap sa malalapunan. Sabi po sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang 29,
Sabi po dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tawa ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Napakahalaga po mga kapatid na bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na siya pong sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon, ay ito po ay binibigyan po natin ng malalim na pagpapahalaga. Sapagkat ito po ay hindi isang karaniwang gawain lamang ng mga mananampalataya pagdating po sa ganitong worship, kundi ito po isang napaka-solemn, na pag-alaala sa ginawang sakripisyo po ng ating Panginoon nang siya isugo dito ng ating Diyos Ama upang tayo po ay bigyan ng pag-asa sa kaligtasan. Na lahat po ng kaparusahan na nararapat pong ipataw sana ng Diyos para sa atin ay sinalo o inako po ng kanyang anak upang tayo po ay bigyan ng pag-asa. Sapagkat kung ang pagbabasihan po ng kaligtasan ay ang mabubuting gawa, malamang po, mangilan-ngilan lamang po ang maligtas. Sapagkat wala naman po halos nakaka-perfect ng kautusan na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga po dahil sa kadahilanan yun, ang kanyang pong anak na kanyang sinugo, ang siya pang umako ng lahat ng dapat nga po ay ipataw sa atin upang tayo lamang ay bigyan ng pag-asa sa kaligtasan. Kaya kapag tayo po ay dadako sa ganitong uri ng pag-alala sa ating naging katubusan, bigyan po natin ito ng malalim na kahalagahan at kasama po doon ang paghahanda po ng ating mga sarili. Kung sa tingin po natin, tayo po ay nakagawa ng pagkakamali na labag sa nais ng Panginoon, at sa ating pakiramdam ay hindi po tayo nararapat tumanggap ng kanyang pagpapala, tayo po ay dumalangin at humingi sa Panginoon ng paglilinis upang sa ganun po, wala po yung guilt sa ating sarili habang ating po tinatagap ang tinapay at ang katas ng ubas. Sa umaga po ito, tayo po ay sama-samang dumalangin at humingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon Diyos, sa mga pangyayari sa lahat, muli Ama, sumapit na po kami sa sandali, Panginoon, na amin pong aalalahanin, Panginoon, ang ginawa pong sakripisyo ng iyong buktong na anak na iyong sinugo para sa amin upang kami po, Panginoon, ay bigyan ng pag-asa upang sa pamagitan po ng kanyang pagsasakripisyo ay may padamaan niyo po sa amin, Ama, ang iyong dakila at busilak na pag-ibig. Salamat, Ama, sa pag-asa na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. At salamat po sa pagbibigay sa amin ng regalo ng kaligtasan na tunay nga po, Ama, ikaw lamang ang tanging makakagawa sa pamamagitan nga po, Panginoon, na iyong anak. Kaya, Ama, sa umaga po ito, muli kami po ay dumadalangin at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasalang nagawa sa aming mga nasalita, aming mga naikilos at sa aming mga inisip, Panginoon. Sama-sama po kami humingi ng kapatawaran, Ama, at humingi na yung patnubay, nagabayan niyo po kami upang sa ganoon ay maging karapat-dapat po kami tumanggap ng banal na simbolo ng dugo at katawan ng iyong anak, Panginoon, sa pagitan nga po, Ama, ng tinapay at ng katas ng ubas. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan sa kaligtasan po na inyo pong ipinakaloob sa iyong iglesia. Ito po muli ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Patuloy pa rin po tayo, mga kapatid. Sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo, sa aklat po ng unang Korinto chapter 11 verse 22 hanggang 27 o 26 ay narito po sinasabi. Ito ang aral na tinanggap po sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi,
Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay pinahayag ninyong kamatay ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Minsan pa po nawa pong lahat ay napagpala sa ating pagkabasa at pagkarinig ng mga salita sa banal na kasulatan. Amen. Ayun, magandang umaga po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Pinagpala po ba tayo sa 6 na araw ng ating nakalipas na araw po? Ayun po. Tayo po ay nagdako po sa ating pagkakaloob. Kaya akin po muna babasahin mga kalit sa Kawikaan 11:25 po. Ang taong matulungin, kasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong, ang tiyak na tutulungan. Ayun po, amen po. Salamat po sa pagkabasa. Tayo po ngayon nasa dako ng pagkakaloob, kaya po. Meron po ako, kapraso lang po ikukwento po sa inyo na po. Noon po ako po maliit pa naman po ako hanggang ngayon. Di ba po katoliko noon? Pagka po kami nagsisimba ng aking ina, ang dami pa yung nanay ko. Ako ay ako yung pinagbibigyan nyo doon sa katoliko po yung yung ginagawa. Muslo. Kaya po ako yung pinagbibigyan ng nanay ko sa muslo. Kasi po, ang binibigyan niya sa akin ay puro ba yung maliliit na coins. Natag mo na 5, ganun jeans, 10 centimos, 5 centimos. Siguro po, nahihiya siya. Kaya ako yung pinagbibigay. Kaya ako naman po ay makulit. Kapag pa po kayo naghuhulog doon, iniisa-isa ko kapag huhulog. Napakarami po. Humigit ko muna siguro wala pa pong 2 piso sa ngayon. Yung coins na hinuhulog ko. So, yun po yung pagkakataon na iniisip ko, bakit po ganun yung binibigay ng nanay ko? Yung iba nakikita ko, sinusunod ko po kasi yung gaganon. Tingnan ko yung iba mo nagbibigay. May papel, gano'n, marami papel. Bakit yung nanay ko siguro dahil may hirap lang kami o ano. Iniisip ko po na paglaki ko, pag ako nakapaghanap buhay, gusto ko po hindi gano'n yung gawin ko, hindi ko siya gagayahin. Bibigay ko yung dapat sa Lord. So, nung nagkatrabaho na po ako, nagkaasawa na po ako, na meron na po akong sapat na ibibigay, hindi ko rin po nagagawa. Kung ano po yung laman ng bulsa ko, yung pinipili ko pa po yung barya. Yung po yung nakikita sa hinuhulog ko po. So ngayon po, hindi lumipas naman po yung panahon, naging ganap na akong Kristiyano, nandito na po ako sa Church of Christ. Medyo pa rin po yung kalooban ko, hindi pa rin po ganun ibig sabihin, hindi pa rin po tunay na Kristiyano dahil pinipili ko pa rin po yung ilalagay ko Minsan po, pag wala akong pambigay, hindi po ako naatin sa pagsamba. Ayaw po kasi nung wala akong ibibigay po sa pagkakaloob. So, ngayon po, nakaranas na ako ito pagtitipon ng pagsamba, yung linggo, yung tunay na pagsamba. Iniisip ko, kung ano man yung laman ng bulsa ko, binibigay ko lahat sa Lord. Yan po yung masaya po sa akin pagkakilala sa Panginoon. Para pa po namin sa Lord. Dahil binabigay po ako, binigay ko po yung nararapat sa Lord. Kung ano man po yung laman ng bulsa ko. Uuwi po ako, wala laman ng bulsa ko. Pupunta po ako sa church, may laman ng bulsa ko, pag-uwi, wala. Bakit po nasasiyahan ako dahil sa pagtawag sa akin ni Lord na bibigay ko yung tamang pagsamba na pagbibigay. Hindi lamang po yung iniisip ko yung may bibilin ako, kaya hindi ako magbibigay muna kasi may pangangailangan ako. Hindi po, dahil kulang pa nga po yung pagkakalob natin dahil lahat po ng meron tayo ay galing sa Diyos, di po ba? Kaya dapat po talaga na 100%, ano man meron tayo, ibigay natin sa Panginoon. Napakarami po nakasulat sa Biblia na huwag tayo mag-alala, hindi niya tayo pababayaan, di po ba? Kaya, salamat po sa Diyos dahil nabibigay ko po yung para sa Kanya. Salamat po dahil ito ko ngayon sa inyo, sa harapan nyo na nakapagbibigay ng share, nakakapag-share sa inyo para sa pagbibigay, sa pagkakaloob. Kaya huwag po tayong mangamba, huwag po tayong mag-alala dahil ang Diyos po ay hindi po natutulog. Ano man po ating pangangailangan, ano po ating mga suliranin sa buhay, bibigyan po niya. So, yun po, salamat po. Tayo po ay manalangin. Diyos, sa mga kapanyanan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na namang meron po kami. Salamat po sa mga biyaya, pinapagkaloob mo sa amin sa araw-araw.
Tulungan mo po kami magpagbigay sa amin mga kapatid, lalo tigit sa mga nangailangan. Kaya hindi po sa aming bahay sambahan, ano po mga meron kami, Lord God. Tulungan mo po kami maibigay po namin na nararapat para sa iyo, Lord God. Salamat po sa lahat, Panginoon. Ito po aming sama sa langit sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang tingnan. Laging sinusubok ang pusong pagal, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang ang iyong pintan. Ngayon pa bang matutuda? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailan ay tutugunan. Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Inumin mo ang pagdududa. Katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa
krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Good morning po mga kapatid. Tingnan niyo pa kayong katabi niyo? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Good po ba yung morning niya? Sabi mo sa kanya, kapatid, handa ka na ba? Ano sagot? Handa na po. Nakakapanibago po, no? For how many years po ako kailan ba ako ulit tumayo po dito? But it's a great opportunity na magamit po ng Panginoon. Ano po? Sa harapan po ninyo upang maghayag ng salita ng Diyos. But before that, pwede po bang itaas natin, nasan po yung mga notebook po ninyo, ballpen and Bible? Alam niyo po, ito po yung isang maganda sa nakita ko po dito na training ni Pastor, ano po, na he is encouraging us, ano po, na magkaroon ng ballpen, papel, at ng notebook, ano po, at ng Bible. Why? Kasi pag sa araw ng linggo po, yan po dapat ang bitbit natin. Ano po, hindi po dapat mawawala sa atin yan kasi ang araw ng linggo po ay araw ng pag-aaral ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Sige po, pwede po bang itaas natin yung ballpen, notebook, and Bible? Ano po? Sige. Pwede po tayo tumayong lahat? Okay. Sige, tayo po ay manalangin. Hiling po natin ang pagsama ng Panginoon sa oras na ito. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord God, for this opportunity again na kami, Panginoon, ay makikinig ng iyong salita. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa lugar na ito. Tago niyo po ako, Panginoon, sa likuran po rin niyo. Sa ganun, Panginoon, hindi po ako kundi ikaw, Panginoon, yung glory mo ang siyang makita sa lugar nito. Ganun, Panginoon, ay dalangin ko na gamitin mo ako mightily na ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap sa akin, Panginoon, na lahat ng lalabas sa aking bibig ay magiging pagpapala sa bawat isa. Isang paalala, isang pagpapalago sa aming pananampalataya. Ganun, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na yung mga problema, mga pagsubok na gumugulo sa aming isipan, hayaan mo mawala muna ito, Panginoon, sa God, Lord God. Freely we can focus, Panginoon, on hearing your word, Lord God. Lord, maraming salamat po because we know and we believe right now we are victorious, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ang ballpen, ang papel, ang Biblia na hawak po namin ay maging isang karagdagan o tulong, Panginoon, upang kami lalo pa ay lumago at maging matatag sa pananampalataya po namin. Panginoon, maraming salamat for this opportunity. Ikaw, Panginoon, ang patuloy naming tataas, pupurihin, luluwalhatiin at wala na pong iba. Lahat po ito dinadalangin po namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa tulong at gabi ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating Panginoon. Okay. Actually, kanina, iniisip ko, paano ko kaya simulan yung message? Paano kaya yung pwede kong gawin para as introduction? Naalala ko, sabi nung sinabi ni Pastor, huwag mong kakalimutan, Pastor, na ipapaalala sa kanila yung Bible, ballpen, and yung pencil ballpen nila, notebook, Bible, and ballpen nila. Kasi isa po yun. Actually even sa Al-Ain at sa Dubai po, isa po yun sa laging paalala ko. They have to bring their ballpen, their Bible, their book, their notebook. Kasi isa ito, katulad po dahil sabi kanina, we are disciple dahil ay nag-aaral. Ang isang mag-aaral dapat may ballpen, may papel, may libro, tama? At sa araw ng linggo, ito po yung ginagawa natin. Naalala ko po yung isang kwento. May isang kwento po ng isang pastor, bago po ako pumunta sa aking message. May isang kwento ng isang pastor na nakita niya raw po yung isang manampalataya na habang siya'y nagsesermon, ay talagang todo tango. At sulat ng sulat. Talagang habang nagbibigay ng punto si pastor, yung manampalataya po ay talagang tango siya ng tango at sulat ng sulat. Dumating ang time, sabi ni pastor, he is very encouraged, na-encourage siya to share the word. And then, pagkatapos mag-message ni pastor, pinuntahan niya yung kapatid. Kapatid, ako'y sobrang na-encourage sa'yo. Kasi bawat puntos na sinasabi ko, sinusulat mo eh. Pwede mo bang makita yung sinulat mo? Pastor, nakakahiya naman to. Pagkatingin ni pastor, nung nakita po yung notebook, alam niyo po ang nakasulat. 1 kilong kamatis, 3 kilong baboy, magsisinigang po pala. Now, ano po ibig sabihin? Sa oras nito, yung mga bilihin po natin mamaya, huwag nyo na munang isipin. Let's focus. This is the time that we will focus sa word ng Panginoon. Dahil may sasabihin ng Panginoon sa buhay natin ngayon. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Sabi mo sa katabi mo, may sasabihin ng Lord sa'yo. Yan, amen. This morning,
yung pag-aaralan po natin is isa ito sa message na nagawa ko po, na kung saan nagbigay ng laging ng paalala sa akin na sa lahat ng lugar, sa kahit saang lugar tayo mapunta, we have to show our faith. Ano po? At this person, isang babae na kung saan hindi siya basta-basta. Ano po? Upag binanggit yung pangalan niya, kahiya-hiya yung pangalan niya. Kasi yung pangalan niya may nakarugtong na hindi maganda. Ano po? Tayo po ba? Sa panahon po natin, meron din pong ganito eh. Ano po? Upag ikaw ay professional, anong mga nakalagay sa pangalan mo? Engineer, di ba po? Nurse, RN nurse, registered nurse, MD, DVD, ano ba ba? Ano? Ang dami pong nakalagay. But this person, si Rahab, ano po? Yung nakadikit sa pangalan niya, ano? Ang pangit, harlot. Rahab the harlot. Prostitute. Ano? Sa pangalan na to, hindi po natin, hindi mo na naisip na maidikit sa pangalan mo to. Sa atin, normally sa atin po, sa lugar natin, meron po ba tayong palayaw na tinatawag sa atin? Ang tismosang si, gano'n po ba? Ano? Ang palakaibigan na si, ano po? There are times na may mga nakalutong sa pangalan po natin. And this time, hindi maganda yung nakalutong sa pangalan ni Rahab. Tama? Ulitin ko po. Sino po siya? Rahab the harlot. Pero tingnan natin, ano ba yung nangyari sa kanya? When the Lord penetrated her life, nung nakilala niya ang Panginoon, nung nakita niya kung paano kumilos ang Panginoon, hindi sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng mga Israelita, tingnan niyo po kung paano yung naging impact sa kanya. Ano po? Sa 3,000 taon, ano po, ng kanyang buhay, ano po, pasan-pasan po natin, and even right now, tayo po ngayon, ang tawag pa rin po natin sa kanya, Rahab the harlot. Tama? Pero sino po ba to si Rahab? Who is this Rahab? Sino ba siya? Ano bang meron sa kanya? Ano po? Even though Rahab was a harlot, a prostitute, her name was recorded in the Faith's Hall of Fame as someone who exhibited great trust and faith in the Lord. Kahit na napakapangit yung pangalan po niya, nung nakaraan niya, siya po ay nakasulat sa aklat ng mga dakilang tao na may mga dakilang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Now, I would like to ano po sa inyo, ipakita sa inyo, ano bang sabi ng Hebrew? Hebrew chapter 11 verse 31, ano pong sabi ito? Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay. Tingnan niyo po, simula pa lang. Ang pangit na po agad. Ang babaeng may maruming pamumuhay ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos. Sapagkat, sige nga po, pabasa. Sapagkat malugod niya dahil sa pagpapatuloy niya sa mga espiyang Israelita, ano po, siya po ay hindi nagkaroon ng kapahamakan o hindi napahamak. Now, ito po yung title po natin for this week, for this day. Ano po? Ang sermon po natin ay naka-entitled The Risky Faith of Rahab. Tanong mga katabi mo, do you have a risky faith? May faith ba kayo that take risks? Ano po? Tayo po ba, are we willing to take risks? Upag nag-uusapan ng ating pananampalataya. Ano po? In Joshua chapter 2 verse 1, sabi po ito, buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila ay pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babae nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila ay nagpalipas ng gabi. Pansin niyo po ito. At this time, Joshua po ay nagpadala ng 2 tao. Anong mapapansin niyo nung nakaraan at nung ngayon? I mean, nung time ni Rahab, ni Joshua at yung time ni Moses. Dito makikita po natin isang bagay. Ano po? Nung si Moses nagpadala lang espiya, ilan po sila? Sige nga, tingnan po natin. Alam ko, magaling po kayo dito dahil nagkakaroon po kayo ng pag-aaral sa Biblia. Ilan po yung pinapuntang espiya ni Moses?
12. Tama? And what happened? Sa 12 yon, ilan po ang nagsabi ng positibo at negatibo? 2 positibo, 10 negatibo. But the time ni Joshua, ano po? Sino po yung dalawang yan? Sige nga, gusto ko pong, mahilig po akong magtanong eh. Maganda pong nare-recall. Sino po yung dalawa na yun? Si Caleb tsaka si Joshua himself. Ano po? Siya mismo. Now, pansinin niyo po, sa panahon ni Joshua, natuto po siya. Natuto po siya. Kaya ang ginawa po niya, nagpadala po siya, hindi na 12. Ilan na lang po? 2. 2 tao na kung saan ay may katulad nilang pananampalataya sa Diyos. Ano po? Yun yung makikita natin dito napapansin. Natuto po si Joshua, ano po, sa bagay na yun. Kasi bakit? Because of that 10 person, yung 10 spy, hindi na natuloy. Ano po, ang plano ng Diyos, dapat matapos na yun, matatalo na nila yun eh. Pero dahil may 10 negatibo, hindi natuloy ang pagsako. Ano po? Pero dahil may 2 tao, si Joshua at si Caleb, ano po, na merong faith sa Lord, after a while, sila yung naging pamantayan ni Joshua nung siya po ay maghahanap ng mag-iispiya, ano po, para sa mga taga Jericho. Ano po? Now, dito po tinignan ni Joshua, ano po, to search, ano po, those the people that can give, ano po, yung faith-filled report, ano po, sa kanila. Hindi katulad nung sinabi mo nga po nung una, ano po, na may 10 tao na hindi sila full of faith but full of doubt. Ang lalaki po nila, hindi natin kakayanin. Anong sabi po doon? Anong klaseng insekto raw po sila pag kinumpara doon? Di pakulong lang tayo sa kanila. Ano po? But kung nakita lang nila, ano, kung babasahin niyo po, sobrang ang lakas ng loob ng dalawa eh. Kaya natin. Maganda yung lugar doon, malalaki yung mga pagkain doon, mga prutas, talagang matutuwa talaga tayo. There's a milk and honey. Ano po? Pero sabi nung iba, hindi natin kaya, malalaki sila. Ano po? Bakit? Kasi meron pong, at that time, may mga kasama sila na hindi sila faith. Hindi sila filled ng faith. Ngayon, nakikita lang po nila kung ano yung kakayahan po nila. Ano po? Now, in Joshua chapter 2 verse 1, basahin ko lang po ulit sa inyo. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila ay nagpalipas ng gabi. Now, dito po sa makikita natin in chapter 2 verse 1, napaka-common po, ano po, na ang bahay ni Rahab ay tinutuloyan ng mga taong dayo. Bakit? Kasi nga po yung bahay po niya, o yung bahay po ni Rahab is parang isang hotel. Parang isang panuluyan na kung saan ay tinutuluyan ng mga tao. In verse 2 to verse 7, sabi po dito, nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nagpasakop sa bayan na nakapasok sa bayan ng gabi ngayon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at pinasabi, ilabas mo ang lalaking nasa bahay mo, na parito ang mga iyan upang ilihim na magsiyasat sa ating lupain. Tingnan niyo po yung verse 4. Verse 4, ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. Dahil doon sa bagay na yun, alam na po ni Rahab kasi kung sino yung mga yun. Ano po? At ang kanyang ginawa, ang una, ay pinapasok sa kanyang tahanan, pangalawa po ay itinago. At pagkatapos ay ganito ang sinagot, mayroon nga po mga lalaking nakituloy sa amin. Ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. In verse 5, umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. The question is, totoo po ba yung sinabi niya? Hindi po, di ba po? Nagsinungaling po siya. Hindi ko po natanong kung saan sila pupunta, ngunit kung habulin ninyo agad, ay aabutan pa ninyo. Sa itaas ng bubong, tingnan niyo po Nung sinabi ni Rahab, she lied. Ano po, nagsinungaling po siya, tama? Nagsinungaling po siya kasi ano po nangyari? In verse 6, sa itaas ng bubong, niya ay pinatago ang 2 espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 espiya hanggang sa tuwiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. This part, makikita po natin that Rahab lies. Right? Nagsinungaling po si Rahab. Pero dito, makikita po natin that Rahab, that yung
pagsisinungaling ni Rahab, that's not the issue. At this part, that is not the issue. Ano po? It is actually, ano po, the lies that na ginawa ni Rahab, hindi po yun yung naging issue. Kung mapapansin naman po natin, ano po, lahat po ng nasa Faith Hall of Famer, ano po, sa Book of Hebrews chapter 11, lahat ng tao po doon may mga pagkakasala po nila. May mga pagkakamali po sila. Ano po? Lahat sila nagkamali. Ano po? And also si Rahab hindi po kaiba sa kanila. Ano po? But she is not commended for her lie. Hindi siya kinument ng Lord, hindi siya kinument ng Bible kasi si Rahab napakagaling na sinungaling. Siya yung pinakamagaling na sinungaling sa panahon nila. Hindi po yun sinabi. But because she is commended for her faith. Dahil sa kanyang pananampalataya. And it was her faith that gained her a spot in Faith's Hall of Fame. Because of her faith, kaya po siya nailagay, o kaya po siya pinag-uusapan po natin ngayon. Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya sa oras po ito, hayaan niyo po na pag-aralan po natin. Tatlong bagay na makikita natin. There are 3 Ds. Ano po? Tatlong letter D. Ano po? Na kung saan ay makikita po natin sa pananampalataya po ni Rahab. Number 1, is the declaration. Second is the demonstration. And the third is the deliverance of faith of Rahab. Number 1, ito po yung sinasabi natin faith declaration. Makikita po natin, paano ba nagkaroon ng deklarasyon ng pananampalataya ni Rahab? Ano po si Rahab sa Panginoon? Rahab knew of God's deliverance of Israel from Egypt and the mighty deeds He did for the nation. Alam ni Rahab, nalaman ni Rahab, pero sa paano pamaraan? Ito po yung benefit ng pagiging chismosa. Naging chismosa po si Rahab. Bakit? Ano pong meron kay Rahab? Sige, ano pong meron kay Rahab? Yung bahay po niya, bahay panuluyan. Tama? Now, yung bahay panuluyan, siyempre may mga traveler na pupunta po dyan. At habang sila po ay nag-uusap, nagkwekwentuhan, nababanggit po nila kasi there are mighty deeds ng Lord sa Israel. So yung mga traveler, yun ang pinag-uusapan nila. At itong si Rahab, siguro chismosa, ano kaya sinasabi nila? Ano yung tungkol sa Israel? And habang siya'y nakikinig, yung pagiging chismosa niya, it turns into faith. Ay, masaktan mo, chismosa ka ba? Ano sabi? Hindi yun. Konti lang. But, ano pong ibig sabihin dito mga kapatid? Dito, dahil nakikinig siya sa usapan ng may usapan, ano po, yung usapan na yun nag-turn into her faith. Nagsibol ng pananampalataya niya sa Diyos. Ano po? And dito po makikita po natin that they have placed her faith in God. Dahil lang sa mga usap-usapan na iyon, ano po, merong isang taong nakikinig lang sa usapan nyo na nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Sometimes it's good, ano po, na ang mga Kristiyano, pag nakita-kita po tayo sa isang lugar, huwag po kayong mahiya na lakasan niyo ang boses niyo pag pinag-uusapan po yung pananampalataya sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi pag ikinahiya niyo po yun, yung mga blessing na matatanggap po nila, nakatabi niyo lang sa upuan, mawawala eh. Ano po? Pero kung yung kagalingan ng Diyos na ginagawa sa buhay nyo, hindi nyo hinahayaan nyo na makinig ng mga katabi nyo, kahit na minsan iisipin nyo, Pastor, kaso baka isipin nila, napakaingay namin, napaka-iskandalosa namin. Huwag kang mahiya kung pananampalataya sa Diyos yung pinag-uusapan nyo. Ano? Baka mamaya mas magaling ka. Alam mo kasi yung kapitbahay namin, ganito yung ano. Doon malakas yung boss mo, pero yung galing ng Lord sa buhay mo, hindi mo masabi. Baliktarin natin. Baliktarin natin. Ang gawin natin, kung kaano kagaling sa buhay natin ng Diyos, yun ang ipagsigawan natin sa buong mundo. Amen? At this part, makikita po natin yung mga traveler, hindi naman actually yung mga Israelita yun eh. But because nakita lang nila kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga Israelita, pinag-uusapan nila yun, and it turns na yung babaeng nakikinig sa kanila, which is si Rahab, nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Joshua chapter 2, verse 8-11, sabi nito, bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, tingnan niyo po dito mismo pinakita ni Rahab kung paano yung pananampalataya niya. Alam kong ibinigay sa inyo ni Yahweh ang lupain ito. Hindi po basta-basta ang Jericho. Ako po nagsasabi sa inyo. Basta, sa panahon po nila, basta may wall. Hindi po basta-basta magagapi.
Pero itong si Rahab, ano po, kung paano niyang sinabi dito sa mga espiya na sabi niya, alam ko, I'm sure, na itong lugar namin sa Panginoon na ibinigay na ng Panginoon sa inyo. And what happened? At ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Bakit natatakot sila? Kasi yung mga kwentuhan. Yung mga kwentuhan, ano po, na narinig nila. Verse 10, nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid sa galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng Amoreo sa silang ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilibutan kami nang marinig namin ang mga balitang iyon. Natakot kami humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Look at this declaration. Look at this way. Na kung saan sinasabi ni Rahab, hindi niya kilala si Yahweh. Pero sabi niya, takot kami dito. Kasi nakita namin kung gaano kagaling yung Diyos niyo. Sa buhay niyo po ba nakikita ng mga tao kung gaano kagaling ang Diyos po natin? Sino po ang kausap ko? Ulitin ko po, sa buhay po ba ninyo, nakikita po ba ng mga tao nakapalibot po sa inyo kung gaano kagaling ang Diyos natin? Alam mo, kung hindi po nakikita, baka may kulang ka, kapatid. Kasi I know and I believe, lahat po tayo may kagalingan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Ano po, the problem is sometimes, medyo mahihayin tayo. Minsan, gusto na lang natin na, hindi kaya, okay lang naman eh. Hindi naman kailangan na pagsigawan ko sa mundo kung gaano kagaling. Kailangan mo pagsigawan sa mundo kung gaano kagaling ang Diyos mo kasi siya yung Diyos na tapat sa iyo at yun yung nais ng Panginoon na gawin mo sa buhay mo. Amen? Ipagsigawan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kasi that's how to give impact doon sa mga taong nakapalibot sa iyo. Tanong, kamusta po? Kamusta ang pagtotoo natin sa Diyos? Is these people around us, yung mga kapitbahay po natin, mga kasama natin sa bahay, are they the one that will tell you or will tell other people na yung Diyos nito, believe ako? Kasi magaling yung Diyos ng kapatid natin. Dapat sa ating buhay, nakikita kung gaano kagaling ang Diyos. Ano po, katulad ng mga Israelita, nakita kung paano kumilos ang Diyos. Ang mga nagpapatotoo, hindi na sila. Yung mga taong nakakita sa kanila. Tayo po, sa paano pala natin dinideklara yung pananampalataya natin sa Panginoon. Nakita natin how Rahab declared their faith in the one true God, the God of Israel. Ano po? And in this way, the time na meron siyang declaration, dito na po pinapakita yung pangalawang puntos natin. It's her demonstration of her faith. Meron siyang declaration, pero meron rin siyang demonstration. Papakita niya kung paano yung panampalataya niya sa Panginoon. And dapat ang mga Kristiyano hindi lang puro declare. Hindi lang puro sabi ng Diyos, magaling sa buhay ko. Dapat nakikita rin sa atin kung paano pang nagiging magaling ang Diyos sa buhay mo at paano mo ipapakita ang kagalingan ng Diyos sa buhay mo. In verse 31 ng Hebrew 11, by faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Sa pamamagitan ng panampalataya ni Rahab, ang mga espiya ay nakabalik ng ligtas. Ano po? Sa atin po, ano po kaya ang mga magagawa po natin upang ang mga tao na nanganganib ay matulungan po natin? Ano po? Lalo na yung mga taong wala pa po sa Panginoon. Ano po kaya ang ginagawa natin para sila po ay magkaroon ng relasyon sa Lord? Are we doing our effort? O kung meron po ba tayong ginagawang effort para yung mga taong wala pa sa Panginoon ay mahayagan natin sa salita ng Diyos? O sasabihin natin na bahala ka sa buhay mo. Kanya-kanyang pananampalataya ito. Ano? Minsan may ganun po tayong pag-iisip. Ano po? Pero bilang isang Kristiyano, dapat mawala po yung ganyan. Ano po? Kung may kilala tayo na wala pang relasyon sa Diyos, tayo po ay magpagamit sa Panginoon. Tayo po yung gamitin ng Diyos upang maghayag ng salita sa Kanya. Hindi naman ako, hindi ko naman trabaho. Yung trabaho ni pastor, yung trabaho ng mga elder. Hindi po. Trabaho ng bawat Kristiyano na maghayag ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya kalipitin mo yung katabi mo. Kalipitin mo. Kapatid, kamusta ang trabaho mo? Kamusta raw po? Ano? Kamusta yung trabaho natin sa Panginoon? Yes, we are pag pinag-usapan yung mga trabaho natin, magaling po tayo. Pero yung trabaho natin para sa Panginoon, kamusta na po? Ano? Are we serving the true God?
Kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, kamusta na yung mga kamag-anak mong wala sa Diyos? Wala pang relasyon sa Lord, anong dahilan? Ano, pastor, sila naman po yung lumalayo eh. Ano? Yung mga katrabaho mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kasambahay mo. Kung meron mga taong nakapalibot sa iyo na wala pa sa Diyos, kapatid, hindi si pastor ang tatawagin para makilala sila. Ang tatawagin, ikaw at ako. Yung mga taong malapit sa kanila na Kristiyano, sila po ang tinatawag ng Panginoon. Sila ang binibigyan ng Panginoon opportunity para maihayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi lang po si pastor. Ano po? Hindi lamang po si pastor. Now, simula na ikaw ay naging isang Kristiyano, this is my question. Ano na ang nagawa mo? Ano na ang nagawa mo para magpakita ng pananampalataya sa Diyos? Ano na nagawa mo ba para maipakita how you demonstrate your faith sa ating Panginoon? Ano po? Paano mo pinapakita sa mga taong nakapalibot sa iyo gaano kabuti, kagaling ang Diyos sa buhay mo? Ano po? Kung dito makikita po natin, Rahab demonstrated her faith through her actions. And because of this, she and her family were spared. In Joshua chapter 2, verse 17 to 19, hindi ko na po babasahin. But I know you know the story. Ano? Ito na yung time na sinabi ni Rahab na gusto niyang maligtas. Ano, huwag kalimutan yung kabutihan ng ginawa niya. Ano pong ginawa sa kanya ng espiya? Okay, sige, gawin mo itong bagay na ito. Na sa ganon, yung mga taong nasa loob ng bahay mo, walang mapapahamak sa kanila. Tama? Amen? Ano po, tanong ko po sa inyo, sa bahay po ba natin, sa loob ng bahay po natin, lahat po ba may relasyon na sa Lord? Ano po? Kung meron pang mga taong nasa loob ng bahay po natin na walang relasyon sa Lord, kapatid, baka may pagkukulang tayo. Pastor, matigas ang ulo eh. Mas tigasan mo ang ulo mo kaya sa kanya. Ano po? Kung ayaw niya makinig sa salita ng Diyos, hayaan mo na makapakinig siya kahit anong pilit ang gawin niya. Kahit anong iwas ang gawin niya, hayaan mo na ikaw yung gamitin ng Diyos na makapakinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan niya. I mean, na makapakinig siya ng salita ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? Pastor, makulit eh, matigas ang ulo. Mas tigasan mo ang ulo. Kasi mas alam mo yung tama. Paano yun, Pastor? Mas matigas ang ulo. No, pag sinabi niyang ayaw, gawin mo pa, ipilit mo pa. Kasi alam mo na yun ang nakakailangan niya. Amen? Sino dito yung nanay wala pa sa Lord? Taas ang kamay. Yung mga tatay wala pa sa Lord. Yung anak, yung kasambahay. Kung meron po ako nabanggit, katrabaho, ano po, nabanggit na wala pa po sa Lord, parte ng circle of family mo, or mga tao nakapalibot sa iyo, kapatid, isa ka sa tinatawag ng Diyos para sila makakilala sa Kanya. The question is, are you ready to demonstrate your faith? Handa ka ba? Nakatulad ni Rahab, ipakita yung pananampalataya niya sa Panginoon. Number 3, faith deliverance. Ano po? Ang pagpapalaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagkatapos po natulungan ni Rahab ang mga espiya na makatakas, she placed a red cord down her window. Ano po? Yun po kasi sabi ng spy, sumunod lang po siya. Ano po? At pagkatapos, ano po, ng kanilang huling marcha, ano po, ilang times po na nagmarcha po yung Israelites sa Jericho? Ilan? 13 days, 7 times. Sige nga po, alam po? 7 days, 13 times. Tama po? Basahin nyo. Okay? Now, nung ginawa po na yan, after the last time, ano po nangyari? What happened? Ano po nangyari sa wall of Jericho? Bumagsak. Ano po? Bakit? Ano po nangyari? Sila po ba yung may dahilan? Sige nga po, subukan niyo po umikot sa bahay niyo ng araw-araw. Kahit isang buwan ka pang umikot dyan, hindi niyo po mapapatong babae niyo. Tama? But because they follow what the Lord is telling them, nangyari po ang bagay niyo. Amen? Ano, kanina sinabi ni Brother Ryan kanina, ano po, yung story na kung saan, one of the problem, isang kasalanan na nagawa ng Israelita, yung nagpabilang. Kasi bakit? Pag ang Panginoon po may pinapagawa po sa buhay po natin,
pag titingin po tayo sa kakayahan po natin, mapofulfill yung plano ng Diyos. Amen? Mapofulfill kasi kakayahan mo yung tinitingnan mo eh. Kung ikaw maglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng kakayahan mo at hindi ka kakayahan ng Diyos, hindi yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magtatagumpay sa paglilingkod mo sa Lord. Kasi bakit? We have limitado lang po tayo. Hindi natin kaya maglingkod sa Lord at tayo lang. Ngunit kung tayo maglilingkod na kasama ang biyaya at presensya at ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin, hindi po tayo babaksak. Amen? Maraming pagsubok sa buhay, darating po yan. Pero dahil tayo po ay nakasandal sa biyaya ng Diyos, hindi po tayo matatalo. Now, dito po, in Joshua chapter 6, verse 25, ito po yung sabi, "But Joshua spared Rahab, the prostitute with her family, and who belonged to her, because she hid the men Joshua had sent as spies to Jericho. And she lives among the Israelites to these days." Ang matindi po, ito po yung matinding story pa ni Rahab. Kilala niyo po ba si Rahab kung sino yung kanyang mga ina po? Ano po, pag binasa po natin kung sino yung mga ina po ni Rahab, magugulat ka na itong babaeng ito, she is a prostitute, she is a harlot, pero sa kanya pala nanggaling ang Panginoon sa Kristo. Sa kanya nanggaling si David. Isipin niyo po yun, isang pangit yung pamumuhay, pero dahil nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos, nagpaghamit sa Panginoon, ano pong nangyari? Sila po, siya po yung naging lineage, o sa kanya ito ay yung lineage ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po? And what else? Si Rahab, isipin niyo po he is a harlot, she is a harlot, but sino po yung napangasawa niya? One of the prince ng Israel. Ano po? Isa po sa prince ng Israel, yung kanyang naging asawa. Sino po yun? Si Salmon. Ano po? Now, dito makikita po natin, isang bagay na kung saan ay isang makikita na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po natin. I forget, may nakalimutan ako sila sabihin kanina. But, paano po kayo, ano pong nangyari? Paano na pag nagtagumpay, o paano nagtagumpay Israelita? Ano po? Sa mga taga-Jericho. Ano pong nangyari? Because of faith, tama? Dahil sa pananampalataya. But yung faith na meron sila, hindi lang yung outside, hindi lang yung susugod. Ito yung kagandahan eh. Merong faith na nasa loob. Inside the Jericho, meron pong faith na nandoon. Sino po yun? Sino po? Si Rahab. Yung faith ni Rahab, it penetrates inside. Kasi may pananampalataya na nasa loob. Ano po? So, pag ang isang lugar, mayroong isang Kristiyano sa lugar na yon, may mga Kristiyanong gustong sumakop sa lugar na yon, masasakop po nila. Amen? Bakit? Kasi may pananampalataya na nasa loob. Kamusta po yung bayan natin, yung lugar natin? Naalala ko po yung mga unang mga taon ko po dito. Ang ginagawa po namin nila Pastor Rodel, makasama yung mga ibang mga kapatiran natin dito, napupunta sa isang lugar, basta may bahay, meron pong magdo-door knocking. And why? Kasi meron Kristiyano doon eh. At yung panampalataya ng Kristiyano yun, yung magpe-penetrate sa buong lugar na yun. Gusto mo ba yung buong street mo? Buong lugar mo, maging Kristiyano lahat? Ang sarap nun, pagbukas mo ng bahay, hi sister, hi brother, ganyan yung mangyayari. Because of you, dahil may pananampalataya ka sa Diyos, katulad ni Rahab, na hindi lang pananampalatayang puro salita, ngunit may pananampalatayang may kasamang paggawa. At dito makita po natin, dito sa bagay na ito, nung natapos na po yung gera, nung pagsakop sa Jericho, ito pong si Rahab hindi kinalimutan ng Diyos. Pagkos siya po, sabi ko nga po kanina, sa kanya po nanggaling, she is the ancestor of Jesus. Siya po yung naging ancestor ng ating Panginoon sa Kristo. So si Rahab po, ninuno po ni King David. She is a great-great-grandmother of King David. And of course, David is what an ancestor of Jesus Christ, sabi ko nga kanina. And in Numbers chapter 7, verse 12, tells us that Nashon was one of the 12 princes
who made a special offering for the tabernacle. Nahshon was a great prince of Judah, and so was his son Salmon. At si Salmon po, siya naman po yung naging asawa ni Rahab. Ano po? Now, think of it. Isipin niyo to mga kapatid. A pagan prostitute becomes a believer, and then a wife of a prince of Judah. And ultimately, she becomes an ancestor of the Messiah himself. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan po ang habag ng Diyos sa atin. Kahit tayo po may past, may hindi magandang nakaraan, basta ikaw magpapagamit sa Diyos, nagpabago sa Panginoon at kumikilos na nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, yung buhay mo, yung lineage mo, pagpapalain ng Panginoon. Amen? Gusto mo po ba yung mga ina mo, sila po ay pinagpapala ng Lord dahil ikaw ay pananampalataya ka sa Panginoon? Amen? Then, simulan po natin ngayon. Hayaan natin na yung lineage po natin o yung mga ina po natin o magiging mga apo pa ay pagpalain ng Diyos dahil mayroon tayong pananampalataya na katulad ni Rahab. Amen? Yung pananampalataya na hindi lang puro salita pero may kasamang paggawa. Yung pananampalataya na kung saan sinasabi natin, Lord, mahal kita. At dahil mahal kita, gagawin kong maglingkod sa iyo. Hahayaan ko na ang buhay ko magamit mo para sa mga tao na kapalibot sa akin. Amen? Ano po? Kaya iyan po yung dapat na meron tayo. She is a pagan, a prostitute. Ano po? But because she allowed the Lord to penetrate in her life, siya po ay naging ancestor ng ating Panginoon Jesus. Sabi mo sa katabi mo, pinalaya ka ng Lord sa nakaraan mo. Ano? So, wag mo nang hayaan na yung nakaraan po natin, yung mga negatibo sa buhay po natin, ma-hold back and go, makapag-serve bakit? Kasi ang pangit ng kapagkakalala nila sa akin. Ano? Sometimes ganun tayo. Anong sasabihin nila sa akin pag umarap ako sa kanila? Ako yung alam nila ito yung ginawa ko dati. No. Huwag po natin hayaan yun. Ano po? Katulad ni Rahab. Even she is a harlot. Bakit ako paulit-ulit po dito? Isa lang po pinutukoy ko. Ano? Kahit sino ka ba, hindi na mahalaga yan. Ano po? It doesn't matter kung sino ka. It doesn't matter kung anong meron ka. It doesn't matter kahit matalino ka. It doesn't matter how smart are you. It doesn't matter how talented are you. It doesn't matter how your background is. It doesn't matter what is your limitation. As long as you are willing to be used by God, God will use you. Hindi importante anong meron ka. Sabi nga po kanina, kung tayo po maglilingkod sa Diyos at tayo po ay sumasandal lamang sa kakayahan natin, mababaliwala po yan. Pero kung tayo po magpapagamit sa Diyos, hindi sa kakayahan natin, kung paano ang Diyos ang kumikilos sa buhay po natin, malaking impact ang magagawa mo sa buhay mo. Amen? Ganyan po yung gusto ng Lord sa buhay po natin, to give impact. Magkaroon tayo ng impact sa lugar na pinupuntahan po natin. At ito po isang bagay na kung saan, why we start, kung paano po tayo nakapag-start sa UAE. May dalawang pastor po na nag-encourage sa akin. Na kung saan, nung ako po ay nagpapaalam po sa kanila, ang sabi nila sa akin ay ganito, pag dumating ka doon, huwag kang sasama sa ibang church. Magsimula ka ng church doon. Yun po yung tumatak sa akin. May dalawang pastor. Isa po si Pastor Rodel. Isa po yung pastor po doon sa Apari. Lagi niya sinasabi, pag pumunta ka sa ibang bansa, huwag kang sumama sa ibang church. Start a church. Tayo po kaya mga kapatid, yung faith po natin, hindi ko po pinagyayabang yung achievement ko. Actually, para sa akin, kulang pa po yun eh. Para matumbasan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ko, kulang pa po yun. Pero, gaano tayo kagusto to take risk para sa Panginoon? Actually, in the making noon, kung alam niyo lang po, 6 months, 7 months, I tried. Nakalimutan ko na rin po, dahil sa haba ng panahon, nakalimutan ko na rin yung sinabi ng dalawang pastor. I tried to help other churches. May church po kami na pinag-aatinan po doon. Kinausap ko na po yung pastor mismo. Gusto ko po mag-serve. Baka pwede po magkaroon ako ng Bible study. Alam niyo po ang sagot sa akin? Hindi pwede. Hindi pwede. And in that time, ito po yung sinasabi nila eh. Naging
naging kilala tong salita na to, ano po, yung the rejection is God's redirection. Sometimes pag nagkakaroon tayo ng rejection, wag kang umaya. Wag kang bibitaw. Ano po? Kasi minsan may mga rejection sa buhay po natin that is inaalaw ng Lord kasi nire-redirect tayo ng Panginoon. Kasi why? Sometimes gumagawa tayo ng trabaho sa buhay po natin that we are doing not God's will but our will. Yung will natin, Lord, gusto ko to kasi mas madali ito eh. Actually, that time, ako po iniisip ko, mas madali kasi talaga yun. Na meron ng church, sasama na lang ako, magpapastor na lang ako doon. Ano po? But that's not the Lord's plan sa amin. Ano? Siguro sinabi ng Lord, ikaw naman, hindi naman yun yung plano natin. Iba yung plano ko sa iyo eh. Ano? And what's the plan? Yung po pala makapag-stand ng church. Ano po? And right now, masasabi ko po sa inyo, nasa struggle pa rin po kami. Ano po? Napakaraming pagsubok sa buhay po namin. Ano po? Kung nakasandal lang po kami Sister City, kung nakasandal lang po kami sa amin, sa sarili namin, baka matagal lang po nawala yung church. Because of lots of trials. Ano po? Sa lahat, napakaraming pagsubok. Pero kung sasandal tayo sa Panginoon, kahit na, alam mo yun, kahit na lantang-lanta ka na, pero may Diyos na tumutulak pa rin sa'yo, kaya mo yan. Nandito ako, gagabayan kita, sasamahan kita, palalakasin kita. Taso kami mga ministry. Sige po, huwag kayo mahiya, be proud. Maging proud po kayo. No? Okay, yung mga may ministry, pag dumating yung time na kayo po ay napapagod, ano po, kapag may mga ministry kayo na parang sinasabi nyo, parang ako na lang kumigil dito, pastor eh. Huwag kang mag-give up. Alalahanin mo, hindi ka naglilingkod para sa tao. Ikaw ay naglilingkod sa Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Amen? Ano, sapat na yung pag-ibig ng Diyos para maglingkod tayo sa Kanya. Ano po? Sapat na po, maging sapat na po sa atin. Now, sige po, sa ating pagtatapos, for our conclusion, ano po? Nakita po natin kung paano, ano po, ipinakita, ano po, yung pagbabago sa buhay ni Rahab, sa buhay po niya, kung paano siya po ay nagkaroon ng panampalataya sa Diyos, how she demonstrated her faith, ano po, kung paano ipinakita yung panampalataya niya sa Diyos. And too many Christians think that they cannot be used by God. Maraming mga Kristiyano, hindi naman po kasi ako kasing galing ng mga kapatid eh. Sino yung nag-iisip ng gano'n? Hindi naman kasi ako kagalingan eh. Parang hindi ko naman kaya mag-Bible study. Ano? Meron po ba dito? Parang hindi ko naman kaya kumanta. Hindi ko naman kaya tumugtog. Hindi ko naman kaya mag-door knocking. Kasi limitado lang kakakayahan ko. Sometimes yan yung binibigay sa atin ng kaaway para hindi tayo makapaglingkod sa buhay. But always remember this. The same Spirit na gumagamit sa mga pastor sa natin. The same Holy Spirit na siyang nag-empower po sa mga pastor na umaharap po sa inyo is the same Holy Spirit that you have that will empower you if you just allow them to use you mightily. Kung paano pong ginagamit yung mga pastor po natin maglingkod sa Lord, kung hahayaan mo lang na gamitin ka rin ng Holy Spirit para maglingkod sa Panginoon, para mangusap sa mga taong wala pa sa Panginoon, alam mo kapatid, parehong power po yun. Parehong power yun. The question is this, are you willing? Willing ka ba na gamitin ng Panginoon na marami pang taong makakilala sa Kanya dahil sa buhay? That's the question lang naman eh. Are we willing to be used by God? If not, then wala po talaga mangyayari. But if you are willing, may mangyayari po sa buhay natin. Kalimutan nyo na po lahat, wag lang po itong huling tatlo. Ano po? Meron sabi mo, Pastor, conclusion na. Yeah, conclusion na po. But ito tatlo. Sabi kanina, 3D. Tama? Ngayon naman po, there is 3V. 3B. Ano po? Na dapat natin tandaan sa ating buhay. Ano po? Katulad ni Rahab exercised her faith that risks. Tama? Meron siyang faith na nagri-risk, risky faith. Ano? Na yung panahon niya, pwede siyang ikapahamak. Ano po? Pero dahil sa pananampalataya sa Diyos, she take that risk. Ano po? And in that kind of risk, parang sinabi na rin ni Rahab, Lord, here I am. Here I am, Lord, use me. And this part sa buhay po natin, will you allow the Lord
that these 3 B's sa'yo na meron ka, na hawak mo, na control mo, are you willing to be used by God and to risk it because of your faith? Ano po yung 3 bagay ito? 3 B na dapat nating maiayos at hindi ipagdamot sa ating paglingkod sa Panginoon. Number 1, B-U-H-A-Y. Ano po yan? Buhay. Mga kapatid, kamusta po yung buhay po natin? Dapat yung buhay po natin, ipinapagamit natin sa Diyos. Isa ba sa binibigyan mo ng halaga ay ang paglilingkod sa Diyos sa buhay mo? Pinahalagan mo ba ang relasyon mo sa ating Panginoong Diyos? Paano po hinahanda o paano mo hinahanda ang sarili mo sa pagsamba sa Diyos? Are you preparing yourself? Lord, Sunday ngayon o Sunday bukas, I will prepare ko, Lord, yung damit ko. Iayos ko yung aking mga damit. Hindi ako magpupuyat kasi araw ng pagsamba para sa ito, Panginoon. Kaya hindi ako aantok eh. Tingnan niyo yung katabi mo. Naghanda po siya. Mukhang handa naman po. Walang hinaantok. Ano po? Naghanda pa siya dahil siya po ay maglilingkod sa ating Panginoon. Ano ang preparasyon mo sa araw-araw? Bago ka magtrabaho o pumasok sa trabaho? Ano, bago ka mag-aral o pumasok sa eskwelahan? How do you prepare yourself? Nananalangin ka ba sa Panginoon? Ano? Ikaw ba bago magawin yung mga dapat mong gawin, nagbibigay ka ng oras para sa Panginoon? Ang ganda po nung practice niyo po dito eh. Ano? May pag-aaral po kayo sa umaga, sa gabi. Meron kayong Bible study o meron kayong tinatawag na personal Bible study. Napakaganda po nun. Napasimulan natin ang araw po natin na tayo po ay nagkipag-usap sa Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, at matatapos yung araw natin na nagkipag-usap sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi sa Diyos na yung buhay natin eh. At kung sa Diyos na yung buhay natin, magsisimula ito sa Diyos at magtatapos ito sa Diyos. Amen? Ano po? Pangalawa, ano pa po kayang B ang dapat ay ibigay natin sa Panginoon? B, A, H, A, Y. Kamusta po yung bahay po natin? Yung bahay po ba natin ibinigay natin sa Panginoon? Hindi lang buhay po natin. Lord, sa'yo na yung buhay ko, pero wag yung bahay ko. Hindi ka pwede magkaroon ng Bible study Lord sa bahay ko, kasi buhay ko lang naman yung binigay ko. No. Pati bahay po natin, hayaan natin gamitin para sa Panginoon. Paano po natin pinapagamit sa Diyos ang bahay po natin? Ang karaniwan mong ginagawa sa loob ng iyong tahanan. Ano po ba yan? Anong meron sa bahay mo? Isa po sa lagi ko sinasabi sa mga kapatid po na sa Al-Ain at sa Dubai, that in your house, there should be meron ka dapat doon na holy place. Tayo po, do we have a holy place in our house? Basta wala yung holy place. Yun yung lugar na pag pumunta ka doon, ang gagawin mo lang manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. That's the holy place that you have. Alam niyo po kung saan ko nakuha ang idea ito? Doon po sa movie na The War. Alam niyo yan, The War Room. Ano pong ginawa niya? Yung damitan niya, anong ginawa niya? Doon siya nanalangin, doon siya nagpe-pray, doon siya nagbabasa ng salita ng Diyos. Doon siya nagpapalakas ng pananampalataya. Now, kamusta po yung bahay natin? Meron po ba tayong most holy place sa bahay natin? Sana meron po tayo. Na kung saan, bakit po, ano pong maganda po nun kung meron ganun sa bahay po natin? Pag may ganun sa bahay po natin, ang maganda po nun, pag nandun ka, walang mag-i-istorbo sa'yo. Tama? Kasi bakit? Ay, nandun si daddy, ay, nandun si mama, hindi siya pwedeng istorbohin. Bakit? Nagpag-usap siya ngayon sa Lord. Para walang istorbo. Tama? Kasi po, ano pang isang maganda? Upag ang most holy place, pag nananalangin sa Lord, nandun tayo sa kama natin, ako po, mahaba ang prayer mo. Sino po dito nakagawa na ng prayer? 8 hours, 20 hours. Nagawa ko na po yan eh. Sa seminary, sa sobrang pagod ko po, nagpe-pray po ako nakahiga. Di po ako natapos mag-pray. Pag-gising ko, doon na lang po ako nakapag-amen. Ang haba ng prayer ko. Pero ano po ibig sabihin? Para ma-avoid po natin yung mga ganung bagay, mag-put kayo ng isang lugar na para ibibigay mo para sa Panginoon. Amen? Di ba meron na tayong family place? May sala tayo para sa pamilya.
kung tunay ang Diyos sa buhay mo, kumikilos ang Diyos sa buhay mo, alam mo ang Diyos ang nag-provide ng bahay mo para sa iyo, bakit hindi mo siya bigyan ng lugar para sa iyo? Diba? Bakit hindi mo siya bigyan ng altar? Sabi ka, yung mga Katoliko nga po, may mga altar para sa Lord. Bakit ikaw hindi mo siya mabigyan ng lugar sa pwesto ng buhay mo? Ano po? Kamusta po yung bahay po natin? Nagiging daluyan po ba ito ng pagpapala ng mga taong pumupunta? Ano po? Yung sabi po nila, sabi ng mga pastor, ang pinakamakasalanan lugar sa bahay, saan? Sa lamesa daw. Bakit? Nandun ang lahat ng chismis. Totoo po ba? Alam mo ba? Sisama ko kumakain. Alam mo ba ano ganito, ganyan? Nandun sa... Ano ba? Sana mawala. Ano po, sana matanggal yun. Pagkos pag nasa harapan ng lamesa, ang pinag-uusapan, ang biyaya ng Diyos, yung kagalingan ng Diyos na nabasa nyo sa Biblia. Amen? Ang ganda po nun eh. Ang ganda po actually yun. Sabi nga po sa inyo, sobrang na-amaze ako sa training po na meron dito. Kasi bakit po? Isipin niyo po yun, yung mga pamilya, ang pag-uusapan lang pag nakita-kita dahil pare-pareho binabasa nilang Biblia, pare-parehong chapter yung binabasa nila, magkakaroon sila ng iisang utak at pag nagkita-kita sila, anong pag-uusapan? Uy, alam mo yung nabasa ko kaya no? Ang galing pala ni Joshua. Tama? Yun po yung isang bagay na meron sa atin at sa family, dapat may ganun. Para maiwasan yung chismis, mag-concentrate sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay, ano pa kaya yung huli? The last bit, na kung saan minsan ang mga Kristiyano tinatakpan ng tenga pag ito ang pinag-uusapan. Ano po kaya to? B-U-L S Bulsa. Kamusta yung bulsa mo? Tingnan mo nga yung bulsa mo, kapatid. Wala lang, butas ba ito? Butas yung bulsa ko. Nung nagsasalita si Brother Mark kanina, akala ko sasabihin niya, nung nakilala sa Lord, nung time na wala pa sa Panginoon, barya lang. Pero nung nakilala sa Lord, butas na yung bulsa. Kala ko yung ganun eh. Nag-ano ko ng twist na sasabihin niyo po eh. But, tayo mga Kristiyano, paano natin pinapagamit sa Lord yung bulsa po natin? Pag sinabi natin bulsa, talking yung bulsa niyo po mismo. But your financial. Yung pera po natin, paano natin pinapagamit sa Panginoon? Ano po? Paano po tayo nagsusurrender sa Lord? Ano po? Lalo na sa ating bulsa. Paano mo pinapagamit sa Diyos yung bulsa mo? Maliban sa iyong pamilya. Ano po? Siyempre, isa sa priority natin, yung pamilya natin, tama? Sino po din nagtatrabaho? Hindi para sa pamilya niya. Para sa bisyo niya. Lahat po tayo nagtatrabaho para sa pamilya. Amen? Ako, yung hindi nag-amen para sa bisyo. Ulitin ko, lahat tayo nagtatrabaho para sa pamilya po natin. Amen? Amen! Dapat kayo. Okay, now, dito po makikita natin mga kapatid. Ano po? The question is this, kasama ba sa prioridad mo, sa buhay mo, yung pagbibigay sa iglesia as your tithes and your offering? Kamusta po ang pagbibigay mo sa Diyos? Baka mas malaki pa yung mga bagay na inilalaan po natin, pagkain sa Shakey's, sa Chowking, sa Jollibee, McDo, kaysa sa pang-tithes and offering natin. Baka minsan, mas nakikita po natin na mas prioridad yung paggastos sa labas kaysa sa pag-provide sa pangailangan ng iglesia. Tandaan mo ito, kapatid. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Amen? Kailangan pa ng Diyos ang pera natin? Hindi naman eh. Ano po? Hindi kailangan ng Diyos ang pera po natin. Ngunit ang iglesia ay may mga gastusin na dapat natin mapunan. At bilang isang parte ng pamilya ng iglesia, isa ka sa inaasahan ng Diyos na tutulong upang ito ay mapunan. Amen? Hindi kailangan ng Diyos yung pera po natin. Pero we have this building. Meron tayo mga gastusin. Ano po? At ang gastusin po na iyon, isang bagay na panggagalingan po yung bulsa po natin. Kamusta po yung bulsa mo? Hinahayaan mo po ba na magamit ng ating Panginoon? Pwede po ba tayong lahat ay ito ngayon? Tayo lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa oras ito. Thank you, Lord God, for this wisdom. Thank you, Lord God, for this
Isa paalala sa amin, Lord God, that kami, Panginoon, katulad ni Rahab, Lord, hindi mahalaga yung mga nakaraan namin. Ngunit ang mahalaga, yung willingness namin, Lord God, na ipakita ang pananampalataya po namin. Pananampalataya namin, Lord God, na kung saan hanggang sumagal sa lahat ng bagay. Isugal ang buhay po namin, ang aming bahay at ang aming pinansyal, Lord God. Upang sa ganoon, ang lahat ng ito, Lord God, ay maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Na sa ganoon, Lord God, they will have, Panginoon, yung relasyon po sa inyo. Na sila po ay makakilala po sa inyo sa pamagitan po ng palampalataya na meron po. Thank you, Lord, and we know and we believe, Lord God, right now, namumunak at nangungusap sa buhay po namin. And Lord God, kung meron po kami mga isipin, Panginoon, na nagiging hadlang upang hindi ka makakilos sa buhay po namin freely, Lord, right now, in Jesus' name, magtagumpay ka sa buhay po namin, O Diyos. Magtagumpay ka, Panginoon, sa bumuhay po namin. Magtagumpay ka sa bahay po namin. Even in our finances, Panginoon, Ikaw po ang siya magtagumpay, O Diyos. Sa aming paglilingkod po sa inyo, Lord God, maybe kami po yung naglilingkod dahil sa aming kakayahan. But Lord God, right now, ipakita mo sa amin na mas mahalaga na kami naglilingkod, hindi dahil sa kakayahan namin, kundi kung paano ka kumikilos sa buhay namin. Because it's not, hindi po na nagmamatter, Lord God, yung ability po namin. What matters most in our life is our availability, Panginoon. That we allow yung availability ng buhay po namin na magamit po ninyo, Lord God. Upang sa ganoon, marami pang tao ang siyang makakilala po siya. Lord, maraming salamat. This is a great opportunity for us. Napakalaking opportunity po sa amin na kami, Panginoon, ay magamit mo. Bilang iyong lingkod, maraming salamat, O Diyos, dahil kami ay binigyan nyo ng ganitong gawain. Gawain na kung saan ay maghayag ng salita mo sa mga taong amin nakakasalunod. Right now, Father, we pray na lahat ng gagawin po namin magdudulot ng pananampalataya sa mga taong wala pa po siya. Na mga ginagawa po namin ay magsisilbing pagpapalakas sa bawat kapatid na nanghihina. At sa mga taong dumarating sa pagsubok, kami po, Panginoon, ang inyong maging instrumento upang sila ay magtagumpay. Father, we thank you. Thank you, Lord God, sa lahat ng ito. Panginoon, kayo po ang patuloy namin tataas, papurihan, at duluwalatiin, wala na pong iba. At ito, Panginoon, ay dinadalangin po namin sa inyo. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, sa tulong at gabi ng Banal na Espiritu, ito ang aming panalangin. Lahat ay magsabi na, Amen. Narito kami, nagpapalagay
iyong pagkilos at sa ibig na hangin, tanging dalangin, kami tatauhin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ang lumusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Tayo muli ay lumapit sa ating Panginoon sa ating pangwakas na panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka at isang kapakakabuting Diyos sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na kami muli ay nakatitipon-tipon upang ikaw ay aming sampayin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan at pagiging Panginoon, sa iyong mga pagpapala, sa aming worship na ito. Simula nung kami ay nagbigay ng mga pananalita, mga banal na salita na galing sa iyong mga lingkod, sa aming pag-aawitan, sa aming banal na hapunan, sa aming tithes and offering, Panginoon, na ito ay mga pagpapala mo at pinupuri ka namin, Panginoon. Panginoon, salapatid sa aral ng mga salita na aming napakinggan ngayong umaga mula sa iyong kinalagang mensahero sa araw nito. Tunay, Panginoon, na napakahalaga po ang aming pananampalataya, gaya ng Rahab at Joshua, na hinarap nila ang mga pagsubok ng may pananampalataya dahil ikaw ng Diyos ang nagbibigay ng proteksyon at kundi Panginoon nagbibigay ng kapangyarihan upang magapi ang kasamaan at magapi ang mga kalaban, Panginoon. Lord, sa oras nito ay aming nilalapit ang aming mga kapatid na hindi nakadalo sa samahan ito. Naway patuloy mo din silang pagpalain gaya ng pagpapala mo sa amin. Pero hindi, Panginoon, ng mga may karamdaman, may mga sakit, Panginoon. Kilala mo sila mo, Panginoon, at naway iunat mo ang iyong mapagpalang gamay at ikaw ay kanilang bigyan ng kanilang yes, Lord. Kami ay nanalangin na pagalingin mo sila, Panginoon.
sa kanilang mga karamdaman. Yung ano pong Panginoon, yung kamay at bigyan ng kagalingan po sila. Maraming salamat po sa pagpapagaling mo. Pero din Panginoon, sa aming hanap buhay, mga trabaho, hinihilis na namin ang iyong patuloy na pagpapala sa aming Panginoon. Dahil ito ay aming kabuhayan, ito ang aming pinagkukunan ng aming kabuhayan, Panginoon. Ganun din Panginoon, ang aming nilalapit ang katagumpayan ng aming 103rd National Convention na ginanap sa General Santos Street, Panginoon. Maraming salamat dahil iningatan mo ang bawat delegates na pumunta doon despite magkaroon ng masamang panahon ay nakarating pa sila na maluwalhati at may kagalakan sa kanilang puso. Maraming salamat, Panginoon, dahil ginamit mo ang event na ito upang maihayag lalo ang iyong kapangyarihan, ang iyong ebanghelyo, ang iyong mabuting balita sa mga tao hindi pa nakakilala sa iyo. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, at sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga iglesia ay patuloy mo pa rin silang ingatan, Panginoon, kung gaano ang pag-iingat mo na binigay mo sa kanilang pagpunta doon. Naway maluwalhati rin silang makabalik sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga patuloy na pag-iingat mo at pagpapala po sa bawat isa. Sa aming pag-iwalay, naway madama namin ang iyong dakilang pag-ibig. Paramdam mo sa aming Panginoon ang iyong pagmamahal. At ganun din Panginoon na iparamdam namin ang pagmamahal namin sa aming mga kapatid, sa aming kapwa. Maraming salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan at ibinabalik po namin ang katuwalhatian at kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala. Naway pagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo sa inyo ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyong lahat, sa inyo na umiibig na walang bali sa ating Panginoong Jesucristo. Siya naman.